Naniniwala ba kayo na katagang high school life is the best life? Yes po. Bakit? Kasi sa high school, makakaroon ka kayo ng pagkakataon ng mga new friends, and yung, sa high school din kasi natin ko yung magkaroon ng, solid na friendship. Yun now, yung best life. Ikaw sa hila. Ako. Ikaw. Sa akin, high school, tama yung ganyan. Kasi nga, pag high school ka pa, na-experience mo kayo mag-lagaw-lagaw, unlike pag, hindi ka tulad kapag, college ka na, di ba ngayon, hindi na tayo nakaka-alis or lagaw-lagaw ka gaya nito natin yung high school. Mag-aano pa yung work mo ka lang. Madalas nabubuo ang mga matibay na kaibigan, namuhubog ang kakayahan, nagsimula magdesisyon para sa sarili, nahanap ang sariling interes, at may mga responsibilidad. Yan. Bukod sa pagpapatuloy at pagpapatawa pa sa mga layunin ng edukasyon elementarya, ang mga komisyon at reorganisasyon ng edukasyon sa sekundarya ay bumubuo ng dalawang patayang edukasyon para sa sekundarya. Una, ito yung layunin ng edukasyon sekundarya. Una, sanayan ng mamamayan sa pakikilahok sa mga gawain ng isang nagsasariling pamahalaan. Tinuturuan ang mga mag-aaral sa kanilang karapatan at responsibilidad bilang mamamayan ng bansa. Itaguyod ang pag-unawa sa mga konsepto ng demokrasya, participatory governance at civic engagement. Ito, halimbawa na lang po dito yung halimbawa na dito nung sekundarya na yung high school tayo, di ba nagkakaroon ng mga officers sa bawat school. Dito tinuturuan, halimbawa dito yung mga assistant G, di ba yung mga assistant G tawag pag tayo, pag high school tayo. Dito pala tinuturuan na tayo kung paano bumoto ng tama, kung paano natin butuin ng tama yung karapat-dapat na mabuto sa atin maging isang leader ng school. Magandong ng kailangan sa liga ay kalawang maghandog ng kaibigan sa ligan upang magkaroon ng mga mamayang handang manirahan bilang individual at bilang mabuting kasapi ng pinaanibang pangkat sa ilalim ng isang demokrasya. Tinuhubog na maging responsabling mamamayan na may malasakit sa kapwa at sa bansa. Tinuturo ang halaga tulad ng paggalang sa karapatan ng iba, pagtanggap sa pagkakaiba-iba at pag-unlad ng disiplina at integridad. Halimbawa na dito sa class, di ba minsan halimbawa na dito yung group activity, gano'n. Nagbibigay tayo ng mga idea, gano'n. Nagbibigay tayo ng mga idea na kung kahit iba-iba yung mga idea natin, kahit iba-iba yung mga idea, tinatanggap natin yung kahit, wait lang. Ito, tinuturuan ng mga estudyante na makipagtulungan at makinig ng mga opinyon ng iba at igalang pagkaiba-iba ng kanilang idea. Sa ganitong paraan, natututo tayo maging responsable at maging mabuting May 7 kardinalang edukasyon. Una, kalusugan. Itaguyod ang paghalat ng kalusugan ng mga mag-aaral. Ang halimbawa dito, pagtuturo ng wastong paghugas ng kamay. Tsaka yung paghugas na pagtuturo ng wastong pagkain, gano'n sa kalusugan, halimbawa na. Kakaya sa saligang pamalaan, naturuan ng mga mag-aaral ng mga pangunahing kasanayan. Halimbawa dito yung mga practical na pag-aaral ng basic cooking, kung paano madadali yung mga basic cooking, pagtatahi, gano'n. Tsaka yung mga computer skills na magagamit natin pagdating natin sa pagtrabaho natin. Kung may base na yung kunin mo. Ikatlo, bukasyon ng hanap buhay. Turuan ng mga mag-aaral ng mga practical. Yung kakayahan ng saligang pamalaan pala, ito pala yung halimbawa yung pag-aaral ng pagbasa, pagsusulat, bago pagbibilang ng batayan ng lahat ng aralin. Bago yung bukasyon ng hanap buhay, turuan ng mag-aaral ng practical yun yung halimbawa na yung pagtatahi, gano'n mga basic mga halimbawa nun. Ika-4, kapakipakinabang na kasapi
kasama sa angkop na pamilya. Maturuan ang mga mag-aaral na maging responsible sa pamilya. Yung halimbawa dito, pagtulong sa mga gawaing bahay, tulad ng pagliligpit ng mga pinakainan, gano'n. Mga pagkakamamayan, magbigay ng kalaman sa kanila mga tungkulin at karapat-dapat sa lipunan. Halimbawa dito, pagsunod sa batas trapiko, paggalang sa watawat, syempre pag tumahamang tinataas ang watawat, kailangan ito tayo para galangin natin mga. Yung ikapito, kabutihang asal, dito yung paggamit natin, pagpapakita ng integridad o moralidad sa lahat ng aspekto ng buhay. Ito yung paggamit natin ng po at tungkol sa mga nakakatanda sa atin, kahit hindi sa nakakatanda sa atin, kailangan maging mabuti. Ngayon ang sunod naman na talakay natin, ayun ang yung pitong mamaya parinig ko lang. Pagbuo ng layunin sa pagtuturo ng asignaturang Pilipino. Asignaturang Pilipino. Bilang isang guro at nagpapakadurhasa sa pagtuturo, kailangan natin matutuhan kung paano gumawa ng buo ng layunin sa pagtuturo ng asignaturang Pilipino. Paano? Bakit? Bakit natin tumuhin ng talakayin ang mga paksang ito? Ano nga ba ang ibig sabihin ng layunin? Dito na ipapahayag ang tiyak na pananalita ng pagkatuto o gawain na inasang may pakita ng mga mag-aaral. Makikita rin itong strategiya na nararapat gamitin at ilapat ang mga gawin sa pagtuturo. Pangunay hakbang sa pagbuo ng layunin sa pagtuturo. Una, kailangan tukoy ng mga inaasang bunga ng pagkatuto. Halimbawa na dito sa yung kasana ng Panlipunan, tinuturo yung mga batas trapiko, gano'n. Bago sa ikalawa naman ang mga inaasang bunga ng pagkatuto ay kailangan ipahayag na pagganap ay namamasdan ng pagsasagawa ay nakikita. Kailangan hindi lang natin natutunan kundi nagagawa rin natin sa pagkakaroon natin tulad na lang natutunan natin ito ba sa araling Panlipunan yung minsan yung paano tayo magtawid kung kahit magtawid sa kailangan ito kasi sa yung pagkatutuhan natin, ito yung number, may pangalawa naman, yung mga gagawin pang ginagawa natin yun. Dapat tandaan sa paglalahad ng layunin. Ang gawin o kilos ay nakapokus sa kung ano ang gagawin ng mga mag-aaral matapos ng leksyon. Halimbawa na dito yung sa una, diba, siyempre pagkatapos ng aralin, minsan may pinapagawa si ma'am na mga natutuhan natin sa aralin na diniscuss niya, gano'n. Kaya magawa tayo ng limang pangusap, gano'n. Gawa lang kung ano ang gagawin ng mga para matapos ng leksyon. May kalawa naman ang kampanin na inilahat sa paraang makikita o bunga ng pagganap. Dito yung halimbawa niya yung pagkatapos ng talakayan na ipapakita ng mag-aaral ang tamang wastong paggalang sa mga nakakatanda. Ano yun? Yung paano nagtutunan mo? Pag pinag-drop tayo sa ibang klase na kailangan yung basura ay tapos na pag maisagawin natin yung bakal. Nagagawa natin siya. Igatlo, dapat din isang malaalam kung ano kalagayan ng kampanin ng layunin. Ito yung halimbawa niya sa pamamagitan ng group activity, nakagawa ang mga mag-aaral ng poster tungkol sa ito yung halimbawa na kalinisan ng kapaligiran ko na. Napatingin sila kung paano kalagayan ng kampanin ng layunin. Parang naano yung bigay ko na kaagad. Ano yung magiging kalalabasan? Kaya sa pagkatuturo, kailangan parang kaya kayo ng
sukat o antas na pagganap sa gawain. Kaya halimbawa na dito daw sa sa loob ng 10 minuto, nakasagot ang mag-aaral na hindi bababa sa 8 tamang sagot mula sa tamang pagsusulit. Ganun daw yung binibigay sa akin minsan sa exam pag may mga binibigay. Bawa, dito lang yung ano, dito lang yung passing score. Yung 80 sa 10 over. Out of 10, 8 lang yung passing score. ABCD format, audience behavior, condition, degree. Ito ay isang practical na labong na talakay, hindi sa katangian ng isang mahusay na layuning pampagtuturo. Tinatawag din itong layuning pampagawian o pupil performance objective. Halimbawa, ang bawat pangkat ay ito yung ibig sabihin ng yung A, audience, sino ang gaganap, yung B, behavior, ano ang gagawin, yung C, condition, saang sitwasyon o paano gagawin, yung D, degree, gaano karami kahusay ang inaasahan. Ito yung halimbawa niya. Ang bawat pangkat, kung sino gaganap, yung pangkat, sino gaganap, anong gagawin, ito ay nakasulat. Ay nakasulat. Bago yung paano gagawin ng isang sanaysay na naglalakad. Bago yung gaano karami yung kahusay ang inaasahan. Nang hindi ka kukulangin ng 5 dahilan kung bakit ka piling pabansang bayani si Rizal. Yung isa. Ano yan siya? Parang yan yung format na pagbuo ka ng yun yung iba naman. Yan parang kailangan pagbuo ka ng isang yan yung ano niya, yan yung kailangan protect. Yan yung parang yan yung objective. Domain ng layuning pampagturo. Ito yung isa-una yung cognitive domain, nagtutungkol sa paglilipat o transmission ng kabatiran o kaalaman. Ito ay tumutukoy sa pag-iisip o rational system o intellectual. Halimbawa dito, pagtapos ng talakayan ng mga mag-aaral ay nakakapagbigay ng 3 dahilan kung bakit mahalaga ang kalinisan sa kapiliran. Paano yan? Parang realization mo. Tungkol sa pag-iisip. Kung ano yung mga natutuhan. Yun nga, Kung ano yung kung ano yung mga natutuhan. parang pinag-iisip talaga sila, wala talaga yung Ito yung cognitive. Yung cognitive, dito yung isip. Bago wait up. Affective domain, nauukol sa layunin ito ang pag-ina ng mga nasalubin, emosyon, kawilingan at pagpapahayag ng mga mag-aaral. Ito ay may 5 kategorya: pagtanggap, pagtugon, pagpapahayag, pag-organisa, at karakterisasyon. Yung pagtanggap, ito yung handang makinig o tumanggap ng mga idea. Yung pagtugon, nakikilahok o sumasagot sa mga tanong ng mga guro. Pagpapahayag, nagpapakita ng pagpapahalaga. Yung halimbawa dito, yung nagpapakita ng malasakit sa pag-aaral na sa pamamagitan ng pagtulong sa paglinis sa ating classroom. Pag-organisa, pinagsasama-sama ang pagpapahalaga para maging prinsipyo. Halimbawa, isinasama ng mga mag-aaral ang kanyang pang-araw-araw na gawain maging responsable at tapat. Karakterisasyon, ito yung mga nagiging bahagi ng pagkatao, ang pagpapahalaga. Psychomotor. Ito ay nanggaling sa dalawang salita na psycho o mag-iisip at motor o galaw. Napawalaw dito ang mga layuning makalinang sa kasanayang motor o manipulatibo ng bawat pag-aaral. Halimbawa lang dito yung nakakapagsulat ng mag-aaral na maayos na nababasang letra. Hindi yung halimbawa dito. Dito yung magaling na lang sa libro. Napakalang dito ang malikha yung pagsanay mo pag Ikaw mas kailan? wala. Hindi lang sila kasi. Wala ka. Aling manever ng hierarkiya na pag-iisip ayon kay Benjamin Dog noong 1959. Kaalaman, tumutukoy sa simpleng pagkunita sa mga natutuhang impormasyon. Ay yung cognitive para yung isip, yung affective damdamin, yung psychomotor gawa o galaw.
Yung kailangan tumutukoy sa simpleng pagunita sa mga natutuhang impormasyon. Halimbawa, masabi ng mga mag-aaral ang pangalan ng bayani sa Pilipinas. Mga bayani sa Pilipinas. Palaman. Yung mga natutuhan nila nung, parang ano ba, knowledge? Knowledge, diba? Oo, tingnan. Yung ano, kalaman. Kalaman. Knowledge yung mga natutuhan. Tumutukoy sa simpleng pagunita. Ano naman yun? Yung corner? Oo, Ano ba yung sa class? Oo, sa klase. Ano About sa ano? Sa ano dito? Ay, sa- Ito, layunin ng kanata kung tutunan ng pala natin ito. Wait, kita pala dito. Tutunan na yun sa pagtutunan natin. Ikalawa, comprehension. Binibigyan din ng pag-unawa sa kahulugan ng impormasyon, natutuhan na at pag-uugnay nito sa dating impormasyon. May halimbawa nito, may paliwanag ng mga mag-aaral kung bakit tinanduloy ang pambansang bayani si Jose Rizal. Yung ano comprehension. Ikatlo, aplikasyon. Paggamit na natutuhan sa iba't ibang paraan ng teksto. Halimbawa na lang dito yung ano raw. Magamit ang mga mag-aaral ng formula sa math para lutasin ang bagong problem. Magamit ang natutuhan sa parang math. Yung ikaapat analysis, pag-unawa sa ugnayan ng mga bahagi ng ordinasyong natutuhan upang makita ang kabuuan. Halimbawa dito may paliwanag ang mag-aaral ang pagkakaiba ng pamalaang diktatorial at demokratibo. Ano po ang yung pinag-iba? Yung halimbawa dito may paliwanag ang may paliwanag ng mga mag-aaral ang pagkakaiba ng pamahalaang diktatorial at demokratibo. Parang ganyan din, parang yan. Parang kaya no, kay Ferdinand Marcos, dito natin siya. Kaya when they say dito democracy, may dito na tayo. Pag sinabi natin yung demokrasya, Hindi, isang tulad. sinabi natin yung demokrasya, example, Isang tulad sa atin. Yan eh, ginawa mo na. Example, dito, para sa gobyerno ng Victoria, yung sabihin, may namumuto na isa at siyang sunod sa lahat. Sinabi naman natin demokrasya, na may freedom ng bumoto, may pwede mag-mga tayo. Kalima, kailangan pag-unahin ng iba't ibang impormasyon upang makalikha ng bagong kaalaman. Yung halimbawa dito, makabuo ang mga bawat mag-aaral at tula tungkol sa kalayaan gamit ang mga mag-aaral ng kasaysayan. Ang ika-anim, evaluasyon ang kailangan ng pagbuo ng mga sariling pagpapasya liwanag ng mga inilahad ng kriteria. Halimbawa, makapagbigay ng sariling opinyon ng mga mag-aaral kung bakit epektibo ang pagpapahayag paraan ng pakikipagbaka kaysa sa marahas. Ha? Dito po. Kaya pagbuo ng sariling pagpapasya liwanag ng mga Yan na yung mga magbigay ng sariling opinyon. may assessment ka ng bibigay. Para malaman ko kung ano talaga yung kung may natutunan yung At ngayon naman, dumako tayo sa layunin pa naman ng pagtuturo ng balayla at pagtuturo ng panliligan. Layunin, maibigay ang kahulugan ng balayla at panitikan. Malaman ang tamang paggamit ng balayla at kahalagahan ng balayla at panitikan. Balayla. Ito ay isang agham na tumatalakay sa mga salita at pagkakaugnay-ugnay nito.
sa balang, las dila. Ito rin ay pag-aaral hinggil sa isang wika na nabibilangan ng mga morpolohiya, syntax, phonolohiya, semantika, etymolohiya. Ang balarila ay tumutukoy sa anyo, uri ng mga salita, tamang paggamit ng tamang pagkakaugnayan ng mga salita sa isang pahayag upang makabuo ng malinaw na kaisipan o diwa. Ang balarila din ay tumutukoy sa mga tuntunin at struktura ng isang wika, partikular sa pagkakaayos ng mga salita at pangungusap. Una yung pangalan, tumutukoy sa tao, lugar, bagay o hayop, halimbawa, bata, Maynila, kotse. Pangalawa, pandiwa. Naglalarawan sa pangalan at pandiwa, tumutukoy sa aksyon o kilos. Halimbawa, tumakbo, kumain, at tutulog. Pangatlo, panguri. Naglalarawan sa pangalan, halimbawa, maganda, mabilis, malaki. Pang-apat, pang-abay. Naglalarawan sa pandiwa, panguri o ibang pang-abay. Halimbawa, mabilis, dahan-dahan, kahapon. Panglima, pantukoy. Ginagamit upang tukuyin ang mga pangalan. Halimbawa, ang, mga, iyon. Pang-anim, pangukol. Nag-uugnay ng mga salita sa pangungusap. Halimbawa, sa, para sa, at tungkol sa. Pangpito, pang-ugnay. Nag-uugnay ng mga salita, pararila, o sugnay. Halimbawa, at, o, at ngunit. Sugnay. Bahagi ng pangungusap na may sumunod at panaguri. Halimbawa, siya ay kumain. Pangungusap. Binubuo ng mga salita na may kompletong diwa. Halimbawa, ang bata ay masiglang tumatakbo sa parke. Pang-sampo, ayos ng pangungusap. Tumutukoy sa pagkakaayos ng mga salita sa pangungusap tulad ng pagsulat o balarilang anyo. Tamang paggamit ng mga salita. Ang kawastuhan sa paggamit ng mga salita ay mahalaga upang maging kaakit-akit ang pahayag. Ang paggamit ng tamang salita ay nakatutulong upang maging maayos, mabisa at malinaw ang pagpapahayag. Kinakailangan ng mga salita ay basto at angkop sa pahayag. Sa ating pakikipagtalastasan, may mga pagkakataon na nagkakapalit ang gamit ng salita sa pangungusap. Iba't ibang mga salita na minsan nagkakapalit sa paggamit natin ng pangungusap. Nakamaisip. Ito ay ginagamit kapag sinasagot ang tanong na ano. Ito rin ay ginagamit kapag oras o petsa. Ito rin ay ginagamit kapag ukod ng, ununang, saksakan ng. Sa maikling salita, tinutukoy dito ang sura at ugali. Ito rin ay ginagamit kapag pagmamay-ari. Halimbawa, uminom ako ng tubig. Ipinanganak siya noong 10 ng Mayo. Upod ng ganda ang bulaklak na iyon. Puno ng prutas ang kanilang bakuran. Saksakan ng talino ang batang iyon. Nang mahaba, ito ay ginagamit kapag sinasagot ang tanong na paano. Ito rin ay ginagamit kapag ang salitang kilos ay umuulit. Ito rin ay ginagamit kapag sinasagot ang tanong na gaano. Ito rin ay ginagamit sa kasing kahulugan ng noong. Ito rin ay ginagamit sa kasing kahulugan ng upang o para. Ito rin ay ginagamit na katumbas ng pinagsamang na at nang. Ito rin ay ginagamit kapag ang salitang katabi ay maaga. Halimbawa, tumakbo siya ng mabilis. Tumakbo ng tumakbo ang aso sa kalsada. Mag-aral ka ng mabuti. Nang dumating ang ulan, nagsitakbuhan ang mga tao. Nag-ipon siya ng makabili
Umarapatinig W at Y. Halimbawa, maganda ka rin. Dahil nagtatapos sa patinig, ay ang salitang ka. Umalis raw. Dahil nagtatapos sa patinig ay ang Rowi rin. Dahil nagtatapos sa malapatinig Y ang Rowi. Di at daw. Ginagamit kapag ang sinusunang salita ay nagtatapos sa katinig, maliban sa W at Y. Halimbawa, magaling din. Dahil nagtatapos sa katinig, J ang magaling. Matapang. Matapang daw. Dahil nagtatapos sa katinig J ang matapang, kumain daw. Dahil nagtatapos sa katinig N ang kumain. Kahalagahan ng balarila. Magkaroon ng kakayahang komunikatibo ang mga mag-aaral. Pangalawa, makabubuo ang isang tao ng mayamang pahayag. Pangatlo, masanay ang mga mag-aaral sa tamang pagpili at pagsasaayos tungo sa masining na pagpapahayag. Panitikan, ito ay kahit ang sulat na gawa ng tao. Ito ay ginagamit ng mga tao upang magpahayag ng kanilang mga naiisip, nararamdaman, karanasan, at mga hangarin sa pamamagitan ng pagsulat. Sinasabi na ang panitikan ay tinatawag ding literatura na nagmula sa salitang Latin na litera, na nangangahulugang titik. Sa pagtagal ng panahon, ang konseptong ito ay nabago kung noon ang mga nasusulat lamang nagawa ang naituturing na literatura o panitikan. Ngayon, kabilang na rin dito ang nabibigkas ng mga akda, oral literature. Wait lang. Dalawang uri ng panitikan. Una, prosa o tuluyan. Ito ay isang uri ng panitikan, ang daloy ng pagkakasulat ng mga ideya ay mas natural at tuloy-tuloy. Wala itong sinusundan na bilang ng bigkas, walang sinusundan na tugmaan o dulo ng mga salita. Malaya ang mga manunulat na isulat ang nais nilang isulat. Halimbawa, maikling kwento, nobela, dula, alamat, babula, anekdota, balita, talambuhay, dalaysay, mito, parabola, talumpati. Pangalawa, patula. Ito ay uri ng panitikan na may masining na pagpapahayag. Sa paggawang akdang nasa anyong patula, dapat may sinasaalang-alang na sukat bilang ang bigkas at mga malikhaing paraan sa paghahatid ng mga mensahe sa mambabasa. Mga akdang patula, kulang pasalaysay. Nagpapahayag ng mahalagang pangyayari sa buhay ng tao. Ito ay maaaring makatotohanan o katong-isip lamang, halimbawa, epiko at balad. Tulang lereko. Ito ay uri ng tula na ginawa upang awitin. Sa kabila nito, itinuturing na rin tulang lereko ang isang tula kapag ito ay nagpapahayag ng nararamdaman at nagpapakita ng emosyon ng isang makata. Halimbawa, awitin bayan, soneto, eleheya, oda, dalit, awit at uribon.
mahinahang Pilipino, ng mga henyo ng ating lahi at ng mga minanang yaman ng kaisipan. Thank you.